Sa Tacloban City, nagbabalari ng mga otoridad laban sa mga malalakas na paputok para iwas aksidente sa bagong taon. Kabilang sa mga iyan, yung tinatawag pong lantaka na kinahihiligan ngayon ng mga kabataan doon. Nakatutok live si Salima Refran. Salima. Mel, isang araw nga bago magbispiras ng bagong taon ay malalampasan na ng Eastern Visayas Medical Regional Center dito nga sa Tacloban yung bilang ng mga naputukan noong isang taon. Ayon nga sa mga doktor, bukod doon sa Piccolo, nakakapinsala din daw ito nga lantaka o mas kilala natin sa tawag na boga. Bukod nga sa nakakasunog ng balat, Mel, nakakabulag din daw ito. Dumadagundo at nakabibingi ang mga pagsabog mula sa mga lantaka, ang tawag ng mga taga-Visayas sa boga. Gawa sa pinagdugtong-dugtong na lata o tubo at nilalagyan ng denatured alcohol, sumasabog na parang mga kanyo ng mga lantaka. Hindi ba delikado yan? Hindi. Bakit? Wala namang balang lumalatos dito. Malabas. Oo. Pero si Ray, 12 anyos, todo ang pagsisisi sa paggamit ng lantaka. Sumabog kasi ito sa kanyang mata nang silipin niya kung bakit hindi ito pumutok. 2 oras silang bumiyahe ng kanyang ina mula Haro, Leyte para lang ipagamot ang kanyang mata. Sana po babantayan nila. Kasi po na dirisgrasya pag walang nagbabantay. Ang 13 anyos naman na si Sherwin, mabutit hindi naputulan ng mga daliri kahit na pinulot ang di pumutok na Piccolo. Hindi na nakapabuto. Ang Eastern Visayas Regional Medical Center, malapit ng mahigitan ang lalabing isang naputukan noong isang taon sa kaparehong panahon. Isang araw pa bagong bispiras ng bagong taon, 10 nang naitatalang biktima ng puputok. 6 dahil sa Piccolo, 4 dahil sa lantaka. Kung ang mga doktor ang tatanungin, dapat ay ipagbawal na raw ang lantaka. Yung injury kasi niya is pwede siyang makabulag. I mean, it's not worth it kung magpapaputok ka lang tapos mabubulag ka lang, di ba? So, kung sa amin dito, kung pwede pagbawal siya. Ang lokal na pamahalaan, mangungumpiska na raw ng lantaka. The city government is calling out to Taclobanons to try and avoid na magpaputok, no? Apart from the fact na sayang po sa pera, it is also the health risk to everyone. Pinaigting na rin ang pagkumpiska sa mga binibentang ipinagbabawal na paputok. Piccolo, 5-star at sawa ang ilan lamang sa mga nakumpiskang paninda sa supervised inspection sa palengke. Ang Regional Police Office, sinelyohan na mga baril ng mga pulis. Pwede naman kako sila magpaputok pero magsimula na sila magligpit ng gamit. Okay? At yun na yung pagsimula, yun na yung simula siguro na paghiwa-hiwalay namin sa serbisyo. Bukod sa paghahanda sa pagpapalit ng taon, nag-aalerto rin ang lokal na pamahalaan dahil sa ilang araw na walang tigil na buhos ang ulan. Mel, dahil nga nasa lanta ng Bagyong Yolanda ang Tacloban City, umaasa ang lokal na pamahalaan na imbis na ibili ng paputok, ay ibili na lang ng pang medianoche yung nalalabing pera ng mga Taclobanon. At sa ngayon, Mel, wala pa na mga naitatalang biktima ng ligaw na bala at umaasa ang lokal na pamahalaan na mananatili ang zero casualty ngayong magpapalit ng taon. Mel? Hari nawa. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.